Target ng Department of Social Welfare and Development na palawakin pa ang sakop na walang gutong program sa iba't ibang lugar sa bansa. Si Elijah Canlas sa detalye. Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga programa laban sa gutom at malnutrisyon sa bansa. Ayon sa DSWD, mahigit 600,000 benepisyaryong pamilya ang aktibong natutulungan as of July 2026 para sa kanilang walang gutom program. May tinatawag ang kagawaran na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 pisong food credits bawat buwan para sa mga piling pamilya. Sa pamamagitan ng listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS, dito natutukoy ng kagawaran ang mga karapat-dapat na residenteng pasok sa kategory ng food poor. Ayon kay Director Camille Antaguba, Deputy Program Manager ng Walang Gutom Program, layo ng kagawaran na hindi lang ibsan ang gutom ng mga Pilipino, kundi maghatid ng masustansyang pagkain para sa bawat isa. Sa mga gusto po natin sa programa na maimpluwensyahan, hindi lamang yung mabigyan sila ng pangtawid gutom, kung hindi pangtawid sa kagutuman, kung hindi ay sila din po ay masigurong nakakapili ng mas magandang klase ng pagkain. Kaugnay nito, patuloy naman ang serbisyo ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, Cebu at Zamboanga na bukas sa lahat ng nangangailangan. Kumikilos ang mga kusinang ito sa ilalim ng mas pinalawak na pag-abot program ng DSWD, katuwang ang mahigit 300,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor. Dito po kasi kay Walang Gutom Kitchen, sinusunod po natin yung pinggang Pinoy. So, meron din po tayong Go, Grow, and Glow food. In a daily serving po, SAS, we offer 2 viands. So, we ensure po in a plate, meron po tayong gulay at saka meron po tayong meat. Kaugnay nito, nagtatakda na ngayon ng mga bagong lokasyon ang kagawaran para sa susunod na yugto ng implementasyon sa National Capital Region, Region 8 at Caraga. Ayon kay OIC Ramil Mapoy, target ng kagawarang maunang matulungan ang mga food poor areas sa bansa, kasunod ng pagpapalawak pa nito sa iba pang lugar. Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poor. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng EBT food credits at mga soup kitchen na ito, umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang sustansya sa mga pamilyang Pilipino at tuluyang matutuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.